ang kita ay 50 to 60%. So it's practically ghost. So, Dahil ang practically matitira na lang sa 5% project, lang, 5%. matitira na lang sa project ay mga, na lang, mga 20 to 30%. So practically ghost project na yan. Practically Ghost Pro. Yung buhay pa ng konti pero ano na. No, but I mean, speaking of which, I mean, this is a matter of life and death, di ba? People can die. People have been missing because of yung mga faulty flood control. Bakit, Sir Ronald, parang build, pero baha pa rin over the past decade? Bakit parang lumalaki, parang habang lumalaki yung mga flood control, lumalaki pa, kailangan ba natin mag-suspend ng lahat ng flood control project? Baka gumanda pa. Anong logic ng 9,000 flood control projects? Ano yung logic nung pinagmamalaki ni BBM na 5,000 flood control projects, no? Anong logic nun? Eh, ang flood control project dapat isa lang. Dapat ang drainage system project isa lang. Dapat ang water impounding isa lang. Dapat yan integrated, holistic. Waste management yan eh. Bawat city may kanya-kanyang waste management system. Dito sa isa, landfill, no? Iba-iba yung kanilang mga sistema, iba-iba yung kanilang mga basura, no? Ganun din sa flood control. May isang probinsya, may ganitong flood control, sa susunod na probinsya, iba yung flood control. Anong logic na libo-libo ang flood control project? No, dapat isa lang yan. Tingnan mo yung nangyari sa Copenhagen noong 2011. Nagkaroon sila ng Ondoy level na flooding eh. Ang ginawa ng Copenhagen government, nag-spend sila ng 74 billion peso worth na flood control. Hanggang ngayon, wala nang flood. Yung 15 pero hindi years na, naman sila 14, tropical 15 years. country, Sir Ronald. Hindi naman sila tropical country eh, katulad Oh, na. pero nagkaroon sila ng Ondoy level flooding. Sure, climate Nung change pa rin. 2011. Yeah. Oo, ang Japan, 70% ng tubig ulan sa Japan, nakokolekta nila sa water impounding, sa mga huge cisterns na underground. Tayo, less than 1% ng rainwater natin ang nakokolekta natin. Yeah. Lahat baha, tapon, no? So, ah, hindi ba yung sistema diyan, it's everywhere na eh. Bakit hindi natin magawa? Dahil yung system of corruption, yung technology is there eh. No, whether yan ay sa Copenhagen, whether yan ay sa Japan, whether yan ay nasa Singapore, nandyan eh. Yung technology, ang kaibahan natin is yung massive corruption. Yung massive inefficiency brought about by corruption. Yun yung nakikita mo rito. Imaginein mo, magsosona si BBM sa Monday, ang backdrop niya, itong flooding. Yan yung kanyang backdrop. Ah. Tapos nakita mo ba yung lumalabas, yung magsasaka na iyak ng iyak dahil yung lahat ng kalabaw niya namatay? Yun yung state of the nation, no? So napaka-minimal na lang nga ng kwan ng disaster insurance sa mga magsasaka. No? Napaka-minimal na. Tapos wala pang maayos na flood control para ma-mitigate yung para hindi masagip yung kanilang mga sakahan, no? So, yan yung kwan eh. Yan yung state of the nation. Heads should roll, no? I mean, someone has to be held accountable, negligence, even criminal negligence. Sabi ko nga kay Secretary Bonoan kanina sa Storycon, meron na bang naparusahan sa corruption for flood control? Wala. Wala. Walang naparusahan. Meron na ba na audit na flood control project? Wala. Walang na audit. No? Doon sa Walang trillion. na-audit kasi lahat mabuking, ganun ba yan? Dahil everyone has a skeleton in the closet. Sabi ko nga sa kanya, the elephant in the room is politics. Diba? Politics. Dahil maaprubahan ba yung DPWH project kung tatanggalin niya yung libo-libong flood control? No? Yan yung reality. That's politics for you. Like super corrupt politics. Going back, what about yung water department proposal? Yung Yung alin? water department Hindi proposal. na natuloy. Hindi na natuloy. Akala ko si Babe Singson yung gagawing head nun eh. Hindi na natuloy. No? Katulad ng maraming mga proposal na magaganda, hindi natutuloy. Ang natutuloy yung mga pangit na proposal. Katulad ng Hindi natuloy 20% yung tax water increase. control. Ba't hindi na Yun. yung water department? Bakit kaya? Ha? May mga lobby na naman nag-push back doon kasi mabubuking yung Siguro project. dahil mapapawasan ng flood control projects. No? Dahil kailangan mong i-integrate lahat yan eh.
kailangan mong i-integrate ang waste management sa flood control. Kailangan mo siyang i-integrate sa drainage. Kailangan i-integrate mo siya sa water impounding. No? Mga kanyan eh. Hindi yan pwedeng hiwalay sa infrastructure planning eh. Dahil major yan eh. Ang meron tayo, yung Dolomite Beach na binarahan yung tatlong outlet sa Manila Bay. Kaya nakadagdag sa flooding. Sir, Yun yung dahil bago mo, mahalaga kasi, excuse me, sir, mahalaga kasi nandun don't ka pa sa White insult Sand Beach, ka-holding hands mo. Hmm? please don't insult that beautiful, wonderful white sand beach. Alam mo ba White si Sand. Mark Gamboa ay president ng Dolomite, something like my pro Dolomite organization, something. Nag-facepalm talaga. Ano? Maganda. Ngayon na pumunta may mga vloggers daw na AFAM na nandun pero hindi na natin alam kung buhay pa sila. After, nakita mo may mga AFAM na ubad-ubad sila ng picture doon. Taga Czech Republic. Baka kaya naging head si Kwan, si Mark. Hindi. Dahil yung mga hubad-hubad Nauna sa siya, tapos dumating ng mga AFAM. So baka it works. Baka ito yung models niya, models of the world. Models, supranational. Sa Ronald, talagang nung nalaman ko si Mark Gamboa ay president ng Dolomite something, parang, joke ba to? Sabi ko, maganda talaga, pumunta ka dito, talaga. Naghahanda na sila ng Kwan, eh. Naghahanda na sila ng cases dyan, ha? Dahil hindi yan kasama sa Kwan, eh. Hindi yan kasama sa NEDA approved plans. Isiningit lang yan somewhere. Kaya hinahanap ngayon, sino nagsingit? Paano nagkaroon niya ng 500 million? No? Sino nagsingit? Hindi yan kasama sa Kwan, eh. Si ano yung Sa Yusek NEP, hindi Antipodes? yan kasama sa NEDA. Yung sino yung Oh. pangalan niya? Yusek Antipodes? Yung Si Yusek Antiporda, si Antiporda Antipodes, yung yeah, yun. person, siya yung defender. No? Siya yung kwan dyan. Kaya kasama yun sa mga makakasuhan. Kaya sabi mo kay Mark, keep a safe distance. Ay, si Mark, ano na, he doesn't remember the episode. It was, may magagaya naman yung kaibigan natin, si Mark, may mga ano siya eh, may mga, nag-evolve siya, tapos hindi na maalala yung earlier iterations. Kaya mahal na mahal ko yun si Mark, eh, nag-improve siya eh. But, what about yung mental health daw, Sir Ronald? The millions and millions of people who benefited from the mental health benefits of having a white Yung Dolomite Beach, na-aprobahan yan before COVID. So kaya it has tumulong nothing to nung do with COVID time COVID. kasi wala daw mental health ng tao kasi stress na stress. I-implement siya during the COVID time. Pero yung approval niyan, bago pa, before we even heard of COVID. Ibig sabihin, may milagro. Foresight. Ibig sabihin may foresight ang mga Duterte. They could Oh, see it may coming. milagro. Paano siya naaprubahan nang wala siya sa NEP, wala siya sa REDA plan? No? Yung COVID, kung na lang yun, pang spin na lang yun later on, no? Buti nga Eh si ba't naman pupunta diyan yung mga tao, 'di ba? During COVID. Of course, they will stay at home. 'Di ba? Kinuha na lang marami yung talagang pumunta noon nung COVID time. Daming tao doon, Sir Ronald. Tingnan mo yung mga vlogs yun ni na lang yun. Gamboa. Kaya nga nung naubos yung white sand, gumastos sila uli ng 100 million para dagdagan yung white sand. Oh. Ano yan? Paano hindi siya natural eh? Kaya dagdag ng dagdag yan eh. Dagdag ng Tapos, dagdag yan. tapos bumabalik sa dagat, lalong nadudumihan. Kaya, ang dagdag pa yung dagdag dyan. Hindi na natural white sand yan eh. Binuhusan mo lang eh. Binuhusan. Saan ba kinuha yung white sand? Cebu Sa ba? Cebu? Oh, Cebu, yeah, exactly. So, sinira pa nila somewhere else. Going back to our topic, kasama doon sa 142 billion, allegedly, na insertions ni Senate President Chis Escudero, ay maraming flood control doon. Ang sabi nga nila, Alam yung ko flood white sand, wala nang white projects sand beach na kasama may Sorsogon or Bulacan, walang ganoon. tawag Walang nila layering. Dahil ibig sabihin ng layering, double, triple funding for one flood for control one project. project, multiple iterations. So, Oh, parang yung kanilang ginawa sa Bulacan. Yung kanilang solar-powered lights. Walang nakalagay kung gaano kahaba yung kalsada. Walang nakalagay kung ano yung vehicular traffic, gaano karami. Ibig sabihin, ang habol lang talaga ay sa hanap buhay. No? Parang yan diyan sa flood control. Yung isang flood control diyan sa 142 billion, nakalagay lang 500 million. And then oo. another 500 million. And then another 500 million. Same place. No? Same place. Ang tawag So, dyan, variation on a theme, parang, you're just, you're testing different versions, di ba? Yung parang experimental.
Okay, okay lang sana kung 50,000 pesos, 500 million eh. Oh, Medyo pang fashion show yatang creative director yatang vibes ng mga kaibigan natin. kahit siguro yung Milan or Paris Fashion Show hindi ganyan kamahal eh to organize, no? Mm. I'm sure our boy Kilay, resident boy Kilay, knows a thing or two about Milan. Mas favorite kay Milan kaysa Paris. But ikaw, Sir Ron, marami kang mga triviang alam. Ano nangyari nung 1997 Milan Fashion Week, Sir Ron, at na hindi namin alam? Kami ni Mark Jodrop, kami yung sa Miss Japan na Polish candidate na. Okay, where do you get this information, Sir Ronald? Yun din ba yung nagbigay ng katana sa'yo na may death marks, may ganon? Siyempre, siyempre, siyempre. Sumari ka talaga dyan sa top. Pero, pero in spite of this this 142 alleged insertions ni Senate President, aba, Billion. paramihan pa rin ng mga senador sa 20th Congress nag-file down ng resolution for his Senate presidency bid. Anim lang daw ang hindi, no? At isa dyan yung bitter kasi gusto niya maging president. Oo. Including the presidential sister, hindi pumirma. Dalawa, kasi dalawa sila gusto magsenate. Yung isa kasi hopeless Dahil case talaga, yeah. inaway siya ni Cheese nung iniimbestigahan niya yung mga cabinet secretary, di ba? Mm. Wow, interesting, interesting. Masarap pala mag-majority, Sir Ronald, no? Masarap mag-majority. Kung totoo itong 140 billion, parang masarap mag-majority. Dapat may goodies ka. Kaya ka nga boboto for the Senate presidency dahil yung Senate president ay bibigyan ka hindi lang ng chairmanships, no? Bibigyan ka rin ng mga mga Hindi lang flood air, control. hindi lang furniture, may kabuhayan showcase, may pabrika, 'di ba? Kompleto. Kaya pala masarap mag-majority. Ah. Wala tayong sinasabi, 'di ba, Sir Ronald? Marami daw galit sa atin. Wala. We are Oh. sowing division daw. Oh. Daw tayo, Sir Ronald. How Oo. dare we ask Sabi bakit nga yung nila, sabi oh, nga nila, ang dapat banatan yung kalaban, hindi yung mga oh, kakampi. how dare Pero, pero ang alam ko kasi, we have higher standards para sa kakampi kaysa sa kalaban, di ba? yeah, ayan nila ng standard, Sir Ronald. Masama daw Hmm. magkaroon ng standard kasi pag magkaroon tayo ng standards, maging purist daw tayo. So dapat wala tayong standards kasi Ay, pragmatic daw, purist. sir. Naive daw tayo, Sir Ronald. We don't know anything about Para politics. manalo, dapat hindi purist, di ba? Dapat irespeto yon, Mm. no? Lalo talaga hindi masarap maging purist kung may 140 billion na insertions yung majority, di ba? I mean, I get it. I mean, I perfectly get it, Sir Ronald. Pero yun nga, And Sir, I think that's just the tip of the iceberg. Dahil almost 7 trillion na yung yung budget eh. Di budget. ba? Hindi lang naman yan ang mga insertions, marami pa yan. Lalo na kung ikaw ang umuupo sa GAA. Ikaw yung umuupo sa BICAM. Kahit hindi mo trabaho yon, 'di ba? At tingin ko sooner or later kailangan magsalita ni Grace po, Exactly. 'di That's, ba? that's what I'm thinking. Eh. Actually, she should speak out kasi idadama yung pangalan niya as a finance committee chair. Una, hindi na siya Negotiate senador. sa So, BICAM. hmm. Yeah, I'm sure may plano din siya. I mean, she could still be at least VP. Mataas ang ratings na siya. I think she has At oh, siya eto sa na, Sir siya. Ronald, minamura ka na. P daw, Oh, letter P good, daw. good. Good. Ang dami Last two is natutuwa sa right. atin, Sir Ronald, kasi ano daw, they're really amazed by our naivete, by our purist heart, by our Hmm. innocence, by our Parang, parang, parang stand. wala akong alam na tatawag sa akin na naive. Parang, parang kung may tumawag sa akin doon, I will take it as a compliment. Oo naman. No? I will take it as a delusional compliment, but basta Uh, bawal tayo magkaroon ng standards, Sir Ronald. Let's not hope for the Philippines na medyo umangat ng konti, medyo may party building, konti naman less trapo, more, loyalty, more alignment. Oh, ganun lang naman talaga, Sir Ronald. Eh. Pero I mean, ang ganda ng sinabi ni Mark kahapon, sabi niya, uh, actually, the more fundamental issue here is that it's not about being purist or pragmatic. It's really about whether you're scared about Duterte's coming back or not. And let's be honest, Sir Ronald, mas yari yung iba sa atin kaysa yung iba. In fact, my suspicion is yung iba, not only hindi yari, they might even thrive in a Sara Duterte return scenario. So, speaking of Sara Duterte, Sir Ronald, judicial overreach. Okay. mm May nagsulat ng article after 274 years and 22 days
sa Philippine Star. Dati daw nagsusulat nung panahon ng martial law. Ano nangyari sa Ronald? What brought you back into the realm? Into the ring? Na? Kumbaga, parang si General Torre, Tornado. What's the, Eh, ba't siya maging columnist, Sir Ronald? for almost 2 years kasi may column ako sa Abante. Ay, oo nga Pero ang pala, sorry. title, Pero taga-Filipino siya, di ba? Galing ka, Oh, Tagalog. exactly, Sa yeah. Bardagulan yun, no? Tsaka Masa. Pero sabi ng iba, uy, magkolong ka na rin sa sa broadsheet para yung mga ibang audience naman, no? Less Bardagulan. Pero hindi ko maiwasan, Bardagulan pa rin dahil ang title, political heckler eh. No? Kaya, Ayun nga, Bardagulan ano in mo. English. Bardagulan in English. Yung sa Abante, yung yari ka, Bardagulan in Filipino. So, yeah. Ano, such good English, such good. Where did you learn your English, Ronald? Nakita mo yung si Trump at saka yung president ng Salmon, French na Bardagulan. Ano bang French na Bardagulan? Ano bang tawag sa... Emmanuel Macron's first, But Sir Ronald, I don't know, you watched that video with the Liberian president, di ba nagsasalita siya, tapos si Trump ay ganun, wow, your English is so good. Tapos, ang nakakatuwa, yung katabi niya na taga Gabon na president, na hindi pala marunong mag-English. So sa Ah, kinabahan siya, yung pala magpa-French siya. So oh. nag-French like, Je suis le président du Sikiridong. Tapos si Trump, gumanon na lang, nag-text-text na, you understand French? I don't speak French. Who speaks French? Parang ginawa na yata yung sumunod eh. But, Sir Arnold, speaking of your ability to speak French and Tagalog and English, your Akin. article was judicial overreach. What do you mean by that, Sir Ronald? What's going on? May alam Well, ba tayo na hindi usually, hindi natin alam? ginagawa ng Supreme Court yan sa isang co-equal branch, katulad ng Congress. No? Usually, nirerespeto mo yung political question theory na yung Congress, ang kanilang decision is policy and politics. Katulad din na hindi ka papakialaman ng Congress kung tama ba yung iyong legal position, legal Yan yung ruling decision. sa Supreme Court. Yeah. Oh. At ikatlo, usually may presumption of regularity. 'Di ba? Pag sinabi mo kasi na nabasa ba, naunawaan ba yung pinirmahan? Actually, ang sinasabihan lang niyan sa korte ay yung mga mentally incapacitated, no? Kaya Insulto basically sa Kongreso to. dahil alam naman natin na hindi perpekto yung Kongreso, pero pag tinawag mo silang mentally incapacitated, ay medyo meron kang sinisirang institusyon. No? At ang mangyayari diyan, gagantihan din kayo. Kayo, ano yung mga desisyon nyo? Yung mga desisyon nyo ba nabasa nyo o yung mga staff nyo lang gumawa? No? Yung mga ganun ba? Magsisimula yan ng isang cycle na Opening makikialam the kayo can sa of isa't isa. worms. Oh, you open the can of worms Hindi basically, yeah. kasi dapat makialam yung Supreme Court pag justiciable na yung issue. Ibig sabihin, nagsimula na yung impeachment, tapos nakita na merong unconstitutional do sa process, doon ka makialam. No? Pero yung Hindi pa tatanungin mo, nagsimula yung trial. nabasa ba? No? Naunawaan ba? 'Di ba? You don't do that, no? Kaya yun yung ibig sabihin ng judicial The overreach, no? presumption of irregularity ang ginagawa nila. Like, Oo, di hindi ba? kami sigurado Baka, sa inyo sa Congress. baka Parang hindi yata kayo matino eh. Tingnan na nga natin anong ginawa niyo. Parang ganun ang dating. That's what you're saying. oh. So parang tsaka kung ka nagiging judge ka at trial of facts. So, Usually hindi ganyan ang trabaho judgmental. ng Supreme Court. Yung trabaho mo is to interpret the Constitution, no? Not to change it, di ba? Kaya yun yung problema rito. Nung nabasa ko yung letter nila, sabi ko, grabe to ah. Grabe tong letter na to ah. Talagang hindi lamang kinocross yung mga lines, kundi talagang iniinsulto yung Kongreso. Kaya hindi ako magugulat kung maglalabas sila ng desisyon against impeachment. No? Citing on violation of the Coup. procedures. Parang ganun. Yeah, whatever. You're the Supreme Court. Whatever whatever you say is the law, di ba? You're the gods of Padre Faura. Yan ang tawag sa inyo eh. So kahit mali yung gawin mo, kahit magkaroon ka ng judicial legislation, kahit baguhin mo yung batas, rather than yung trabaho mo, i-interpret yung batas,
Anong magagawa? Anong magagawa ng mga karaniwang tao katulad namin? Yung Heydaria, hindi naman karaniwang tao yun. No? Kwan Pero yun wala eh. rin magagawa, so ganun na rin. So Magsusulat useless ng na libro, rin. magsasalita sa mga international gatherings, Very useless no? na rin. No, but Sir Ronald, so what are we supposed to do? At least dun sa Ombudsman Office, mukhang hindi na nangyari yung mga kababalagan na in-expect natin. Thankfully, nag-ingay tayo. Interim release ni Tatay, nag-ingay tayo. Hindi rin nangyari. Maybe pressure works. So, should there be a counter pressure, preemptive pressure? Eh, alam ko, bago maglabas ng kwan, ng desisyon ng Supreme Court, may mga groups na planong mag-file ng ang tawag nila intervention. Parang based doon sa nilabas na letter at saka order ng Supreme Court, magpa-file sila na what is this all about, no? Parang ganun yung kukuhanin nila, no? Alam ko yung kasama dun sa Pato. tatlo na nag-file ng articles of impeachment maglalabas na kahit isa kami doon sa nag-file ng articles of impeachment, kahit hindi yung aming final ang umakyat sa Senado, no, ay tingin namin ay tama yung ginawa ng Kongreso. No? Dahil ang pinagbotohan lang ay yung fourth. No? Paano sasabihin na nilabag yung one-year ban ng more than one impeachment complaint? Yung sa aming impeachment na archive hindi pinagbotohan eh. Hindi naman dinala sa Justice Committee. So, ibig sabihin, based on our own rules, tama yung ginawa. So, may ganong klaseng intervention ang gagawin. Ah, ako, at least two groups yung at tingin ko gagawa niyan. Pag lumabas naman yung Supreme Court decision, makakaroon niya ng mga MR, motion for reconsideration. Pero, ayun nga, depende kung ilan ang Ulo boboto na yan. dyan. Supreme Yeah. Court, tapos na yan. No? I mean, can't we see, remember yung Operation Car Wash scandal sa Brazil? Na at one Brazil, lahat apektado, yung Department of Justice, Kongreso, Vice President, President, replacement of President. Everyone went down. Kaya tuloy umakyat si Bolsonaro, di ba? Can we see a situation ah, whereby everyone's kilay, ay sorry, everyone goes down in a sense that faith in all institution goes down. Mudslinging back and forth between different institutions, an indecisive president trying to play above the fray. I mean, civil society agitating, counter agitation. Again, this goes back to our fear last year pa with Justice Carpio, di ba? Yung year ender natin was, ano ba, baka mamaya mag-constitutional crisis tayo at kung saan mapuntang diskusyon. Are you worried, injustice, Ronald? yeah. Na Well, mapunta tayo dyan. that's a distinct probability, ah. Pag yung asar na yung tao sa Senate, 'di ba? Asar na sila sa Supreme Court. Tapos gagawin pa 'yan. Tapos hindi naman ganun ka-popular yung yung executive, 'di ba? So, baka mangyari diyan yung ERAP scenario. Yung frustration na 'yan pumunta sa kalsada, 'di ba? So, sana hindi mangyari, pero wag naman i-push ng ating mga institusyon yung limits. No? Baka ang tingin nila, ay hindi naman papalagang tao. Nakita mo nga, galit na yung kabataan itong last midterm election. Kaya binote out na nila yung mga artista eh. Right. And some dynasty sa local, binote out na nila. Tingin ko, kung masusustain yan, at kung makakahanap sila ng leader, 2028 will be a different election. Pero Right. kung ipepromote mo yan by doing something very unconstitutional, katulad ng dismiss the impeachment, lalo na yung highest court of the land ang gagawa, ay nako, baka magkagulo yan. Sana hindi, dahil lahat naman tayo tatamaan sa gulo eh. Yeah, Pero, yeah, exactly. wag nilang wag nilang i-push yung limits. No? Huwag niyo lang i-push yung Kahit karamihan sa inyo ay appointee ni Digong, no? Dapat wala na kayong utang na loob dahil nandun na kayo bilang justices of the Supreme Court, the highest court of the land. You are supposed to defend the Constitution, no? At wala sa Constitution na pwedeng i-dismiss yung impeachment nang hindi pa naririnig yung evidence. 'Di ba? Oo. Practically hindi pa nagsisimula yung trial. Tapos i-dismiss nyo na. Right. Ano daw, iyak daw tayo, sabi ng mga ka-DDS nagko-comment dito. Sir Ronald daw, iyakin daw tayo. Masyado daw tayo reklamador. So kanina, binabash tayo ng kabila. Ngayon naman yung kabila naman. Masyado daw tayong iyakin. Ano masasabi Ah, natin dyan, Sir Ronald? Tawagin natin sa undercard ni Baste at saka ni Torre. Ano yes, yes. pangalan nito? Sir Willie, baka gusto mong sumama. Pangalanan. Oh, Shoutout natin si
Boss Willie, baka naman gusto mo sumama sa shadow boxing club namin ni Sir Ronald. Ayan na naman, nawala na naman yung electric. Wala na naman. Wala na naman yung ilaw mo. Ayan kasi. Oh, ito. Ito, uli na. You mentioned, what's his name? Oh, our president, by the way. Okay, so our president yesterday was very tough negotiator, amazing guy, wonderful guy, beautiful person. So, what do you think about the meeting in the White House, Sir Ronald? Sinong naisahan? Naisahan ba? Binola ba ni Trump basically si Marcos? I love Actually, that's the people, amazing people. Ano ba nangyari doon? classic, very classic na patronizing si Trump, di ba? He has a hard negotiator. I like Tough him guy, better wonderful guy. Yeah. before. No? Tapos yung 17% na dating sinabi ng US, Akyat, naging 20%, tapos ngayon naging 1%. down. Naging Down. 19%, 1% Oo, wala. 19 na. Pero, na zero naman yung US. Di ba? Oo nga eh. Ganyan ba ang trato ng US doon sa kanilang pinakamatagal Matutuwa. na Tiny ally Marcos sa argument Pacific natin War? ngayon. Yes. Ah, Matutuwa. ganyan ba ang trato ng US doon sa Sir Ronald, frontline? magagalit ng loyalista naman ngayon sa atin. Lahat nagagalit na kanina kakampi. Ngayon naman, mga loyalista, Ah, magalit na kayo sa amin. No, I mean, di ba? sa Bakit Indonesia went ganyan? from, just to get the facts clear, Indonesia went from what, I don't know, 30 plus to 19%. Nag-text lang si Prabowo, the best president of the United States ever. Tapos, sige, I'll give you 19. Ito si BBM went all the way, hindi naman junket, pero malaki yung ano, tapos 1% lang binigay. So, in fairness naman, Philippines and Indonesia are the lowest in Southeast Asia. So, let's not forget that. 19% tayong pareho. Pero may nagsabi, sana nag-zoom na lang siya kung 1% ang ibibigay sa kanya. Hindi kaya mas maganda sa Ronald, nag-zoom call na lang sila ni Tama. Akala ko pumunta siya ron dahil makakakuha siya ng at least yung nakuha ng Japan, 10%. No? Singapore o yung nakuha ng Japan, 15%. pati No? At Vietnam, malaking nabawasan yata. Oo. akala ko he will bring back the bacon. Ang ginawa pala niya ay he gave away the farm. No? He And then gave he away had the the ears of the bacon for sisig. Oh, Sisig niya mamaya yung ears. The oh, 1%. yung Yeah. Vietnam na dating tinrete ng US ng 100% tariff, nakakuha ng 20%. No? Mas mataas lang sa atin ng Yeah, 1%. Di exactly. ba? Ating kaaway nila. No? So, what was that about? Ba't pa siya pumunta ron? No? Akala ko yan yung magiging main kanya, pagmamalaki niya dito sa SONA. Ano pagmamalaki niya sa SONA? Yung flood control? Ano pagmamalaki niya sa SONA after all of this? Sigurado ko, gagamitin ito laban sa kanya. Tapos pinapaliwanag pa niya na maganda yung ating nakuha. No? Paano magaganda yon? Sabi nga ni former US Ambassador, si Harry Thomas, no, galit na galit siya. No, galit na galit siya dahil ang sabi niya ay adding insult to injury. Sabi ni Ambassador Harry Thomas, adding insult to injury. Itong ginawa ng kanilang presidente. So, no less than a former US ambassador. Binanatan yung deal na yan. So, hmm, nakamute ka. Daw, Biden deep state daw yung ambassador na yan. Trump hater daw. MAGA hater. Oh, oh. Ang daming tanong ng boyfriend ni Marjorie Taylor Greene, na nakita na parang alam ko yung boses na yan, yung boses na nagtanong kay Zelensky na, "Oh, don't you have a suit, Mr. President? Is this all you got? Don't you wear a suit?" Yan, parang yun yung boyfriend ni Marjorie Taylor Greene. Na hindi ko alam kung kick out na sa Republican Party at the rate she's going. But no, but in fact, okay, ganito na lang. What I found weird is the government saying malaking bagay yung 1% na na-reduce, pero hindi malaking bagay na 19% yung naligay. Parang, how is 1% a big thing but 19% is not? Medyo, I'm having a hard time digesting that. But to be fair, Balita ko rin na, may mga balita ko exemptions rin naman daw. May exemptions naman daw. balita ko hindi humingi si Presidente Bongbong eh. Ang sabi lang niya, si Trump nag-impose. Hindi siya nag-negotiate. No? Kaya hindi ko alam yung sinasabi na hard negotiation. Hindi siya humingi eh. Yun ang alam ko Oh, from yung inside. travel, yung biyahe, hard travel. Hindi kaya ganun. Hindi siya humingi Baka ng jet tariff. lag siya. Pero parang medyo low bat si BBM, no? I mean,
okay, if you transcribe him, well, I saw the transcription, but like he was safe dun sa issue ng balancing, ganun, ganun. In fact, I think he was too safe that even Trump said, yeah, 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 we don't have a problem with China too. Yeah, you guys can talk, no problem. And then Oo sabi niya, nga. your country was loaded with ISIS. We came and cleaned your, we, of course, with your soldiers. Like, oh my God, this guy. The way he talks about Philippines, parang bahay lang ng ano niya, Aliporas lang niya na inayos niya kahapon. Yeah. Ang gulo ng Tapos bahay sabi niya, inayos namin, ha? Yung mga for the ganyan. ninth anniversary ng UNCLOS, ang sabi niya, uy, okay lang sa amin na lumapit kayo sa China. Di ba? I What like was that. that We about? talked to